When you ask God for humility, He will give you humiliation. Pag daw humiling ka sa Diyos ng kababaang loob, ang ibibigay niya sa iyo ay pagkapahiya. Sapagkat ang pagkapahiya ay isang magandang pagsasanay sa kababaang loob. Dahil kapag napahiya ang isang tao, naaalala niya na hindi siya yung akala mo kung sino, kagaya ng iniisip niya. That you are not higher than who you think you are. At doon mo naaalala na hindi ka perpektong tao, mayroon ka pa rin palang pagkakamali at mayroong maipupula sa iyo ang iba kahit maraming pumupuri sa iyo. Dahil ang totoo, hindi ka perpekto at palaging may ibubuti pa ang iyong pagkatao. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga Cana Galilea, mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganun karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo. At dadalhin ka kung saan hindi mo ibig.
Sinabi niya ito upang ipakilala kung paanong mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat at happy Easter po ulit. Sino po ba dito ang gustong napapahiya? Taas ang kamay. Wala naman sigurong gustong mapahiya. Minsan kaya nagkakaproblema ang mga mag-asawa kasi naipapahiya nilang isa't isa nang hindi nila namamalayan. Alam mo yun, pag masyado kang pamilyar, hindi mo namamalayan, naipapahiya mo na pala yung kasama mo. O yung mga anak, bakit nagkakaroon ng tampo sa magulang? Kung minsan dahil napahiya po sila sa harap ng ibang tao, naikumpara sa kapatid o naikumpara sa iba, napapahiya sila. At ang malungkot dito, kung minsan yung pagkapahiya na yon, nung bata pa siya, dadalhin niya yon hanggang sa kanyang paglaki. Yung simpleng pagkapahiya, nagiging insecurity habang tumatanda yung bata. Kaya naman, ilan ba yung mga umalis sa simbahan, umalis sa paglilingkod, o kaya sa ibang parokya na nagsisimba, kasi ipinahiya ng pare nung nagkamali o napahiya ng isang kasamahang naglilingkod sa simbahan. Ilan na ba yung mga nagkasira sa kanilang workplace, sa kanilang pagtatrabaho, umalis sa kanilang karir dahil napahiya ng kanilang boss o ng kanilang manager o napahiya ng kanilang kapwa-empleyado. Yung kahihiyan ay hindi magandang karanasan para sa ating mga tao. Amen? At hanggat maiiwasan natin ito na maipahiya natin ng isa't isa, dapat lang na mag-ingat tayo na wag nating maipahiya ang isa't isa. Pero may mga pagkakataon na hinahayaan din ng Diyos na maranasan natin ang pagkapahiya sapagkat ito ay magbubunga ng mas ikabubuti natin bilang tao. Alam niyo ba, may nabasa ko, sabi doon, when you ask God for humility, He will give you humiliation. Pag daw humiling ka sa Diyos ng kababaang loob, ang ibibigay niya sa iyo ay pagkapahiya. Sapagkat ang pagkapahiya ay isang magandang pagsasanay sa kababaang loob. Dahil kapag napahiya ang isang tao, naaalala niya na hindi siya yung akala mo kung sino, kagaya ng iniisip niya. That you are not higher than who you think you are. At doon mo naaalala na hindi ka perpektong tao, mayroon ka pa rin palang pagkakamali at mayroong maipupula sa iyo ang iba kahit maraming pumupuri sa iyo. Dahil ang totoo, hindi ka perpekto at palaging may ibubuti pa ang iyong pagkatao. There is room for improvement and you only realize that when you are humiliated. Kaya nga siguro ang tawag sa pagkapahiya sa Ingles ay humiliation. Galing sa root word na humility. Magkakaroon ka lamang ng kababaang loob kapag naranasan mo ang pagkapahiya. Kailan natin unang naranasan ang pagkapahiya, minamahal kong mga kapatid? Pag binasa ninyo ang aklat ng Genesis, ang unang pagkapahiya ng tao ay noong na-realize niyang siya ay hubad. Naalala niyo ba yon, si Eva at Adan? Bakit nila na-realize na sila'y hubad? Dahil sinuway nila ang Diyos. In short, ang bunga ng pagkakasala ay pagkapahiya. Napahiya sila sapagkat alam nilang sinuway nila ang Panginoon. At ganun din tayo, minamahal ko mga kapatid. Minsan ang dahilan ng ating kahihiyan ay yung katotohanan na tayo ay nagkasala. At ano ang magandang binubunga nito? Na kapag tayo, na-realize natin tayo ay nagkasala, ano ang kasunod nun? Kung totoong na-realize mo na nagkakasala ka, hihingi ka ng tawad sa pagkakasala mo. Amen ba yon? Kaya nga, nandyan ang sakramento ng kumpisal. Sasabihin natin, nakakahiya po kasi. Ganun talaga. Nung nagkasala ka nga, hindi ka nahihiya di ba? Tapos nung hihingi ka na ng tawad, ganun talaga. Mapapahiya ka sa harap ng pari. Mapapahiya ka sa harap ng Diyos kasi nakita mo
na mayroon kang nagawang pagkukulang at binibigyan ka ng pagkakataon para itama ang pagkakamali mo. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na bumawi mula sa iyong pagkakasala. At yan ang pinatutunayan sa atin ng Ebanghelyo ngayon. May detalye sa Ebanghelyo na hindi ninyo siguro masyadong napansin. At ano yon? Nang sila'y pumunta sa pampang, nakita ng mga alagad ang Panginoon. At ano ang nakita nila sa harap ng Panginoon? Mga baga at mga isdang iniihaw doon sa baga na iyon. At ano ang halaga ng isda at ng baga na iyon sa harap ng Panginoon? Doon kinausap ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Parang walang halaga. Pero pag binalikan ninyo sa Ebanghelyo, kung kailan huling ginamit yung elemento o yung detalye ng mga baga, ng nagbabagang apoy, charcoal fire, sabihin nyo nga charcoal fire, alam nyo kung saan tayo babalik? Sa bahay ni Caifás, nung ang Panginoon ay nililitis. Si San Pedro ay nasa labas. Nasaan si San Pedro? Sa harap ng nagbabagang uling, nagpapainit. At ano ang nangyari doon? Tinanong si Pedro ng mga tao doon, hindi ba ikaw ang kasama ni Jesus? Kilala kita, kasama ka niya. Hindi ba't isa ka sa kanyang mga alagad? 3 beses na itinatwa ni Pedro ang Panginoon bago tumilaok ang manok. At ngayon, nasa harap na naman ng baga si San Pedro. Palagay nyo ano ang naalala niya? Yung kahihiyan ng pagtatatwa niya sa Panginoon. Tapos tatanungin pa siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Siguro nagpa-flashback sa isip niya lahat ng ginawa niyang pagkakamali. At sinabi niya, Opo, Panginoon, iniibig ko kayo. At ito yung sinasabi ni San Agustin, na 3 beses siyang nagtatwa. 3 beses din niyang muling ipapahayag ang kanyang pagmamahal sa Panginoon. But this time, it is not just words. Tandaan natin, noong bago pa itatwa ni Pedro si Jesus, nangako si Simon Pedro, hindi ko po kayo iiwan, Panginoon, ipagtatanggol po kayo kahit sariling buhay ko ang kapalit. Hindi niya napanindigan yun dahil salita lang yun. Pero ngayon, nais ni Jesus na ipakita niya ng konkreto kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pagmamahal. Dahil kung napahiya ka sa kasalanan mo at nakita mong nagkasala ka, dapat bumawi ka. At paano ka babawi? Gawin mo kung ano yung mabuti para sa taong minamahal mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, iniibig mo ba ako? Pakanin mo ang aking mga batang tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. In short, pagmalasakitan mo, pangalagaan mo ang mga taong ipagkakatiwala ko sa iyo. At yun, ang pinakamahalaga, minamahal ko mga kapatid, that when you realize that you did something wrong, it is an invitation for you to do better next time. Kapag napahiya ka, wag mo lang isipin yung kahihiyan, yung galit, yung tampo kasi napahiya ka. Isipin mong mabuti, kung nagkamali ka talaga, may dapat kang baguhin, may dapat kang ayusin, may dapat kang pagbutihin. Amen? Kung napahiya ka naman, nang wala ka namang ginagawang masama, ito ang tandaan mo. Yung taong nanghiya sa'yo, balang araw, siya naman ang mapapahiya. Sapagkat malalaman naman at malalaman ang katotohanan na sila ang nagsasabi ng hindi totoo at ikaw ang nasa katotohanan. Ikaw ang walang ginawang mali, sila ang nagkamali. Gagawa ng paraan ng Diyos para iligtas ka mula sa kahihiyan kung wala ka talagang ginawang kasalanan. Pero kung alam mong may ginawa kang kasalanan, walang masama kung aaminin mo at tatanggapin mo ang kahihiyang dulot nito. Dahil dyan magsisimula ang pagbangon. Kagaya ni Simon Pedro, nilunok niyang lahat yung kanyang pride, yung kanyang kataasan. Sa harap ng Panginoon, naalala niya lahat ng ginawa niyang mali, pero ang bilin sa kanya ng Panginoon,
Kung nais mong patunayang iniibig mo ako, pakanin mo, pangalagaan mo ang aking mga tupa. At ganun din tayong lahat. Ang panyaya sa atin, gawin natin kung ano yung nararapat, gawin natin kung ano yung mas mabuti, itama na natin yung pagkakamali matapos na tayo'y mapahiya dahil sa ating mga pagkakasala. Kaya ito po yung paalala ko sa inyo, minamahal kong mga kapatid. Hindi lahat ng pagkapahiya ay masama. Merong mga pagkakapahiya na mabuti sapagkat nanindigan tayo sa kung ano yung tama. Kagaya ng unang pagbasa na narinig natin ngayon. Napahiya yung mga alagad at ano ang sabi sa unang pagbasa? Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Napahiya sila kasi pinanindigan nila yung tama. At okay lang yung maramdaman mo yung pagkapahiya dahil nanindigan ka sa tama. Kaysa naman yung napahiya ka dahil gumawa ka ng masama. Amen? Meron akong paalala sa inyo, ha? Nakikinig pa kayo? Ilang araw na lang, eleksyon na. At baka natatakot kayo na baka mapahiya ako kasi binoto ko yung tama pero hindi nanalo. Makinig kayo ha. Mas nakakahiya yung mga bumoto nung eleksyon nung nakaraan at ngayon napatunayan natin na mali yung mga binoto nila. Tama o mali? Mapapahiya sila sapagkat hindi sila nanindigan sa tama. Pero ikaw, kahit matalo yung kandidato mo dahil wala sa survey, lagi mong ikararangal na bumoto ka ayon sa iyong konsensya. Di bali nang mapahiya ka sa harap ng mga kaibigan mong hindi kayo pareho ng binoto. Ang importante, sa harap ng Diyos, hindi ka mapapahiya dahil ang binoto mo ay ayon sa tamang prinsipyo. Amen? Huwag nating iboto yung mga walang hiya. Huwag nating iboto yung mga napatunayan na ngang nagkasala, ayaw pang umamin. Nakakulong na nga, tumatakbo pa. Naikulong na nga, napatunayan na ngang nagkasala, humihirit pa. Manong pagsisihan kaya yung kasalanan? Hindi ba't mas maganda na imbis na ikarangal mo yung kasalanang nagawa mo, dapat pagsisihan mo ito? Pero hindi. Bakit parang tayo, nakakalimutan natin lahat ng iyon? Hindi umamin sa kasalanan, tapos tayo pa yung nangungunsinte dun sa kasalanan dahil lang ayaw natin ng kahihiyan na hindi manalo yung binoto natin. Sana hindi ganun ang tumatakbo sa isip natin pag tayo'y boboto. Hindi tayo bumoto para manalo kung sino yung mga lyamado. Bumoboto tayo dahil naniniwala tayong yung kandidato ay may tamang prinsipyo. Amen ba yon? At ano ang tamang prinsipyo? Sinabi ng Panginoon, yung may totoong malasakit sa tao. Pakanin mo ang aking tupa, alagaan mo ang aking mga tupa. Kapag ang alam ninyong inaalagaan lamang nila ay ang sarili nilang imahen, yung kanilang sariling pamilya, yung kanilang pangalan at apelido, alam naman ninyo yun, yung mga ayaw lang mawala sa politika dahil pinoprotektahan ng kanilang pamilya. Sana, wag yun ang piliin natin. Di bali nang mapahiya ka dahil hindi nanalo yung binoto mo, kaysa naman manalo yung binoto mo, pero balang araw mapapahiya ka dahil mali pala ang prinsipyo. Amen ba yun? Pangalawa, sa May 7, haharap ang ating mga kardinal sa mahalagang pagdidesisyon kung sino ang magiging susunod nating Santo Papa. Ang panawagan sa atin ay magdasal tayo para sa kanila. Alam ng Espiritu Santo kung sino ang karapat-dapat. Sabi nga ni Papal Nuncio to the Philippines, ano ang sabi ni Archbishop Charles Brown? Alam na ng Diyos kung sino ang susunod na Santo Papa. May nanalo na. Hindi ito kagaya ng mga eleksyon natin. Alam na ng Diyos kung sino ang hihirangin para sa simbahan. Pero mahalaga pa rin yung proseso ng pagpili ng mga kardinal kasi dito natin nakikita yung totoong malasakit nila para
sa kawan. Sila'y mga kahalili ng apostol. Ang susunod na Santo Papa ay kahalili ni San Pedro. At ang bilin ng Panginoon kay Pope Francis na pinararangalan natin at ipinagdadasal natin, yun din ang bilin sa susunod na Santo Papa. Pangalagaan ang aking tupa, pakanin ang aking tupa, patatagin ang pananampalataya ng kawan ng Diyos. Yan ang magiging misyon. Kaya wag nating papatulan yung ginagawang politika, yung conclave, na merong mga versus, na cardinal ganito versus ganito, cardinal ganito. Hindi ganun, hindi politika ang pagpili ng leader sa simbahan. Hindi. Yan ay isang prosesong ginagabayan ng Espiritu Santo. At ang pumipili, hindi sila, kundi ang Diyos. Ginagamit lang yung prosesong ito para mahayag kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya nga, minamahal kong mga kapatid, ipagdasal natin na sana maging maayos ang proseso, na sana sa lalong madaling panahon, hopefully, by next Sunday, may babanggitin na akong Santo Papa sa ating misa sa mga panalangin. Amen? Maniwala tayo, manalig tayo sa Panginoon, manalig tayo sa Espiritu Santo na gumagabay sa kanila. At sana ang Espiritu dong ito ang pumatnubay sa bawat Pilipino dahil boboto na tayo next week ng ating mga susunod na pinuno. Tandaan natin, hindi palaging masama ang pagkapahiya. Dahil ang pagkapahiya ay nagdudulot ng kababaang loob. At ang kababaang loob ay tulay natin sa pagbabagong buhay. At ang kababaang loob ay naghahayag sa kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo. At sana kapag tayo ay hinusgahan ng Diyos, matagpo ang tayo nasa panig ng kabutihan at katotohanan at hindi sa pagkapahiya dahil sa kasalanan. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.